masarap yan ah. Pinagluto kita. Sarap yan, tikman mo. Wow, chicken liver. Rich in iron. Oo. Mabuti yan para kay baby. Saka yan yung lagi ko niluluto nung buntis si... Pasensya na. Ano ka ba? Umupo ka na dyan. Sabayin mo na ako. Sige na. Sabay na tayo kumain. Ako na. Ito, alam kong paborito mo to eh. Salamat. Yan. Sige na, kumain ka na. Mamaya niluto ko. Siyempre, titikman ko talaga to. Manuel, di ka pa ba matutulog? Sige na, mauna ka na. Alam mong bawal lang napupuyat sa buntis. Ka na. Busin ko lang to, sunod na ako. Promise? Sunod ka na. Good night. Hello? Kumusta naman yung dati kong mahal? Na may mahal ng iba. Velma? Lasing ka ba? Pero ngayon kung lasing ako. Velma, hindi ka naman umiinom. Nagbabago ang tao, di ba? Nagbabago? Ikaw, nagbago ka, di ba? Iba na yung mahal mo. Hindi ko naman mahal si Hazel. Ikaw, mahal ko. Alam mo naman yan. Lasing lang ako. Pero hindi ako tanga. Hindi mo pakakasalan yung babaeng yun. Kung wala ka man ng katiting na gusto sa kanya. Gusto mo ba ipaliwanag ko ulit sa'yo? Hindi talaga ako mapapagod magpaliwanag sa'yo hanggat di mo naiintindihan kung bakit ko pinakasalan si Hazel. Hindi! Ayoko marinig yung mga kasinungalingan mo. Tumawag lang ako dahil sa mga anak natin. Bakit may problema na naman ba? Paano na mangyayari sa kanila ngayon? Paano na? Paano yung pangangailangan nila? Ha, Manuel? Uy, hindi ko naman kayo pababayaan. Susuportahan ko pa rin kayo. Pero paano yung asawa mo? Payag siya? Ha? Nakausap mo na ba siya? Napag-usapan niyo na ba to? Manuel. Manuel, para akong kabit na namamalimos sa'yo. Kami naman yung nauna. Velma naman. Nandito na to eh. Wala na tayong magagawa. Basta susuportahan ko kayo, tuloy pa rin yung sustento. Pero hindi naman yung kailangan namin eh. Ibig kong sabihin, ng mga bata, kailangan mo maging ama sa kanila. Oo nga, wala namang magbabago. Basta, tatawag pa rin ako sa inyo, tapos
Papadala ko pa rin ang sulat yung mga bata. Alam mo, Elma, mararamdaman pa rin nila na may tatay sila. Oh, gagawin ko lahat ng kaya kong gawin. Ngayon, pag bayad na yung utang ko, susubukan ko makauwi ng Pilipinas para madalaw ko kayo. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga anak mo. Hindi ko alam kung sasabihin ko pa sa kanila. Baka umasa lang sila sa wala. Elma naman. Elma, nangangako ako. Huwag ka nang mangako. Gawin mo na lang. Hello, Felma? Felma? Mapapalik ba ang nakaraang hindi na ibig ng tulad ng binibigay sa'yo, sinta? Hindi na ba di lang naman ako ang iyong iniwan. Bakit umaasa kami iyong babalikan? Nanay? Nay, gising na po. Nanay, pasensya na po kung ginising ka po namin, ha? Anong oras na ba? Sakit. Anak. Malilate na kayo. Naku, basta hindi ako nakapagluto ng baon niyo. Ay, okay na po yun. Pahingi na lang po ng pera pambili po ng pagkain. Sandali. Oh, Nay. Nay, okay lang po ba kayo? Okay lang ako, anak. Okay lang ako. Pasensya na, ha? Ito yung baon niyo. Oh, sana ba yan? Oh, baka malate kayo, ha? Yan. Salamat po, Nay. Nanay, natutulog pa po si Colina. Ha? Oo, anak. Ako nang bahala. Ako nang bahala. Ingat kayo, ha? Alis na po kami. Okay, sige na. Bakit? Ano na naman? Hindi mo ba talaga titigilan ng asawa mo? Hazel? Hindi ba sinabi ko na sa'yo, huwag mo nang tatawagan si Manuel? Pinag-usapan lang naman namin yung tungkol sa mga bata. Tungkol sa mga bata? O tungkol sa'yo? Huwag mo akong pinagloloko, Felma. Hazel, may pangangailangan ng mga anak namin. Yan ang mismo ang dahilan kung bakit nasa abroad si Manuel para tustusan ng mga bata. Pero ano ginawa mo? Inakit mo siya? Inagaw mo? Hindi ko siya inagaw. Kusang desisyon niya na pakasalan ako. Kaya ako na ang legal na Mrs. Cruz. At ikaw, wala ka na. Pero kung ipipilit mo ang sarili mo, ano itatawag ko sa'yo? Kabet? Hindi ako kabit! Ako ang naunang Mrs. Cruz. Kami na mga anak ko ang nauna kay Manuel. Pwes, ako ang pinakasalan.
Kaya kami ng baby ko ang legal niyang pamilya. Anak niya pa rin namang anak namin. Kailangan nila ng ama. At Hazel, nag-usap na kami ni Manuel. Nangako siya sa akin na hindi niya pababayaan ang mga bata. Nag-usap na rin kami ni Manuel. At hindi na ako pumapayag na sustentuhan kayo. Dahil ako na may karapatan sa pera ng asawa ko. Pero magkano lang naman ang papadala ni Manuel? Huwag mo namang ipagdamot sa mga bata ang nararapat para sa kanila. Pwede ba? Huwag mo akong gawing tanga. Huwag mo ginagamit yung mga bata para naagawin sa akin ang asawa ko. Praning ka! Nilulugar lang kita. Wala na kayong karapatan kay Manuel. Kami na ng baby ko ang bago niyang pamilya. Kami na ang may karapatan sa kanya. Kaya kayo, huwag na kayong umasa sa kahit na anong sustento, ano pa. Huwag na rin kayong tatawag. Pasensyahan na lang tayo, Felma, pero hanggang dyan na lang kayo. At kayo ni Manuel, tapos na kayo. Di ba't sabi mo noon ay tayo? Ano bang nagawa ko sa iyo? Para saktan mo na walang kalaban-laban. Nak, sandali. Okay. Oh, okay. Oh, okay. Uy, basang-basa yan eh, no? Nakapalitan na kita, ha? Basang-basa. Ay, ano to? Okay. Sandali, anak! Sandali, anak! Anak, sandali. Sorry. Asan na yung reseta ng gamot niyo ni baby? Ako na bibili. Nandun lang sa mirror. Meron pa ba kayo ibang kailangan? Manuel, baka gusto mo ako na lang ang hawak ng sweldo mo. Ako na magbabudget. Magaling ako. Magpapadala sana ako ng pera sa Pinas eh. Emergency ba? Kung hindi naman urgent, baka pwedeng unahin mo na muna ang baby natin.
Bakit di niyo sinasagot? Nay naman! Ba't niyo po ba pinapabayaan si Colleen? Nagkailangan naman po ba kayo? Nay naman? Buti na lang po talaga hindi nasaktan tong si Colleen. Alam niyo naman po na nalaglagan siya, di ba? Ba't po ba kasi kayo nagiinom? Nakakatulong kasi, anak. Kahit papano, kahit sandali, nakakalimutan ko yung ginawa sa atin ng tatay niyo. Hindi ko alam kung paano magsimula eh. Kailangan ko kumain ng longganisa. May nag-order. Pero pag naalala ko yung tatay niyo, hindi na lang tayo babalikan. Napapanghinaan ako ng loob eh. Naalala ko tuloy noon, bago pumasok ng trabaho yung tatay niyo, tinutulungan niya ako sa gawaing bahay. Sa pag-aalaga kay Colleen. Nang nasa Saudi siya, araw-araw niya akong tinatawagan. Hindi ko nga nararamdaman na mag-isa ako. Palagi ko siyang kasama. Parang palagi ako may katuwang. Pero ngayon... wala na. Anak, wala na. Hindi ko na siya nakakausap. Namimiss niyo po si tatay, no? Ako rin naman po eh. Kung gusto niyo po, tawagan po natin si tatay. Sabihin po natin sa kanya na umuwi na siya. Anak, hindi pwede. Hindi pwede. Tinawagan ako ni Hazel. Pinagbawalan na niya ako makipag-usap sa tatay niyo. Hindi na rin natin siya pwedeng pauwiin. Nandun na yung tahanan niya. Hindi na tayo. Anak, pagpasensyahan mo na ang nanay, ah. Kapag napapainom ako, ang dami ko lang kasing kailangan asikasuhin. Nahihirapan ako dahil wala akong katuwang. Nay, andito naman po ako eh. Tutulungan po kita. Ano po umiyak?